Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is nagmumula ang masamang gawa sa isip at sa puso ng isang tao. Ganito po yan eh. Once na nag-iisip tayo ng di maganda sa ating kapwa-tao, dyan na po yung pinapasok tayo ng demonyo sa isip at sa puso natin. Nagbabalak na tayong gumawa ng masama na ikakasama ng kapwa-tao natin. Ang paggawa ng masama ay nagmumula to sa puso natin tsaka isipan. Kasi dala to ng inggit sa kapwa-tao natin. Kasi may nahihigitan minsan ng isang tao, yung isang tao para makagawa siya ng kainggitan dun sa isang kapwa-tao niya. Kasi nga, mas nalalamangan siya. Ayaw niya yung nalalamangan siya ng kapwa-tao niya. Kaya niinggit to. Kaya nagdudulo to ng masamang pag-iisip o gawa mula sa puso niya at isipan niya. Ito ay dala ng demonyo. Pinapasok siya ng demonyo, ng masasamang demonyo spiritually, para gumawa siya ng masama at mag-isip siya sa kapwa-tao niya ng ikakasama ng kapwa-tao niya. Ang mabisa po natin gawin para sa mga taong ganito. Pag nakakita tayo, nakakailan tayo ng ganito, naiinggit sa kapwa-tao niya. Pagdasal po natin sila, ikayatin po natin sila na magbalik loob po sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit at Diyos Anak na si Jesus Christ na ating tagapagligtas. Tsak na tsak, maliligtas natin ang kanyang kaluluwa at sa ating Diyos Espiritu Santo. Kapag ang tao, kayong mga tao, tayong mga tao, hindi ko naman nila lahat, kung mainggit man tayo sa ating kapwa-tao na kita na nakakalamang sa atin, ganun ba? Di magsikap po tayo, magsikap po tayo sa buhay, magsipag po tayo. Kasi ang bawat kinaiingitan natin, o nakikita natin na mas nahihigitan tayo sa buhay, ay natural, pinagsikapan din nila yung sa buhay nila. Eh kung ikaw ay tatamad-tamad ka, tapos puro ka lang inggit sa katawan mo, ay baguhin mo yung sarili mo. Huwag mong ganun. Eh di mag-aaral ka rin para makamta mo yung makatapos ka ng pag-aaral at makaroon ka ng trabaho na maganda. Diba? Yun lang po yun. Kung hindi ka pa nung nakapagtapos, hindi magsipag ka. Sipag lang po ang sandata natin dito para umunlad tayo at makapag-ipon tayo ng mga bagay na gusto natin at makabili tayo. Ganun po yun. At higit sa lahat, priority natin ang Diyos Amang buhay na nasa langit. Magdasal tayo parati. Lagi natin priority ang ating Diyos Ama. Umiling tayo. Lahat yan ibibigay niya sa atin. Pero kailangan samahan mo ng gawa. Kapag tamad-tamad ka, magagalit din natin Diyos Ama. Galit ang Diyos Ama sa mga taong tamad. Mas na aaliw siya o natutuwa siya sa mga taong nagsisikap sa buhay. Nakikita niya na masipag at kahit sobrang hirap ay nagtsatsaga para makakain ng to at makaampas ng gutom para sa araw na ito. Kasi hindi man lahat tayo ay pare-pareho. Iba-iba tayong level ng kabuhayan sa mundo na to. Minsan may sobrang yaman, may sobrang katamtaman lang, may sa gitna at sobrang hirap, at may sobra pang hirap dun sa mahirap, di ba? Halos kung minsan hindi na talaga makakain, di ba? Yun yung dapat natin tulungan, yung talagang kapwa sa buhay na dapat nating tulungan. Huwag po pairahin natin yung inggit at sa ating kapwa-tao. Dala po lang yan ng demonyo, pinapasok po tayo. Magkaroon po tayo ng Diyos sa ating pagkatao para maiwasan natin yung inggit sa katawan natin at paggawa natin ng di maganda at pag-isip ng di maganda sa kapwa natin. Kasi yan, nadadala yan, nanggagaling yan sa puso't isipan natin. Nakagawa tayo ng masama dahil sa puso't isipan natin. Nag-isip tayo ng di maganda para sa kapwa-tao natin. Bagkos, magsikapan natin tumulong, mahalin ang kapwa-tao natin at irespeto. Ganun po ang conditionally. And gaya, dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.